Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Basahin yung editorial ho ngayon ng Philippine Daily Inquirer. You know what's in their editorial, mga boss? Ang laman ho ng kalang editorial, tama ho sila sinasabi ho nila. Tayo na pag-iiwanan na bilang bansa ho, isa sa mga bansa ng Association of Southeast Asian Nation. ASEAN. Gawa nga ho na yung ating infrastruktura, sasakyan, airport, seaport, daanan, at yung mga bagay ho na pagsisilbihan ho yung taong bayan para doon sa mga sinasabing dayuhang mga namumuhunan ay talagang maakit na pumunta ho sa ating bansa. Depende ho sa ito'y sinasabi nating infrastruktura, the infrastructure. Kaya matagal na ho tayo na pag-iwanan. Ilang administrasyon na ho nakalipas, simula ho ng administrasyon ni Ramos, sinundan ho ni ERAP, sinundan ho nitong si GMA, at sinundan itong alang pakinabang na panot, si Presidente Pinoy. And ngayon, si President Duterte, ang bilis ho ng Philippine Daily Inquirer na magsabi, yung 17 infrastructure projects sa ilalim ng sinasabing administrasyon ni Duterte, 11 dyan, kay Pinoy yan eh. Ang tibay naman ng sikmura ninyo, kakapal naman ang mukha ninyo yan sa Philippine Daily Inquirer. Sino ba nasusulat sa inyong editorial? Lika nga sandali, madagukan kita, sapatusin kita rito eh. Turuan nga kita ng Journalism 101 editorial writing. Kung di ka marunong, putok sa buho ka. Ngayon, kaya ako sinasabing nagagalit ho ako kasi mali-mali ho eh. Kasi sabi nila, 11 daw na mga infrastructure project, panahon pa ni Pinoy, nagkakahalaga ng 323 billion pesos. Dinagdag lang ni Duterte sa kanyang proyekto at kasama doon sa sinasabing 5.44 billion peso project na kay Gloria. Sa makatuwid sa 17 projects, 17 billion na mga 17 projects na to, mga infrastructure projects, 17 infra projects ni Duterte, 11 dyan kay Pinoy. Anong ibig sabihin yan? Ibig nyo sabihin, pinararangalan nyo yung panot, pinararangalan nyo yung, ganun din yung tibay ng sikmura at laman loob na dilaw, kayo dyan sa Inquirer. Are you proud? I mean, does it make you feel good to say that 11 of those projects worth 323 billion pesos kay Pinoy? Lumalabas, tanga pala kayo eh. Bobo pala kayo eh. Honghang pala kayo eh. Kumag pala kayo eh. Kasama pala kayo sa mga dilaw na sinasabing administrasyon itong si Aquino na si Pinoy. Anong ibig sabihin? Ito yung presidente na si Pinoy nakaraan na alang ginawa kundi matakaw ho. Matakaw ang administrasyon ho ng dilaw. O nakikinig ba, Inquirer? Why can't you just simply saying the greed? You should have said taper the greed of those cabinet members once upon a time ng kay Pinoy because they're so fast in asking for budget and yet, sabihin na ho natin, indigestion ho meron sa kanila. Naiimpatyo ho sila sa laki ho ng proyekto, ala ho silang nagagawa, bagkus matindi ho yung bureaucratic red tape, yung panahon ho ni Pinoy. Ngayon, gusto ho nila ipataw yun hong kapalpakan nitong si Benigno S. Aquino, aka NOTPA, President Noy, na pinagmamalaki nitong Inquirer, na 11 doon, kundi ba naman kayong honghang tanga? Are you happy? Hindi ba parang instead of saying, yung 11 na infra project na hindi natapos itong mga eng-eng na mga nasa dilaw, pinagmamalaki nyo? Pinapataw nyo kay Duterte? Hindi pa nga nag-uumpisa yung pobre. Kung hindi ba naman kayo mga nakatuwa ng kokote ninyo dyan sa Inquirer,
kasamahan nyo siguro dyan sa Philippine Daily Inquirer. Eng! Bakit? Can you imagine that you have to say 11 doon sa mga infra project worth 323 billion kay Pinoy na ngayon inaako? Hindi naman inaako ni President Digong, bagkus tatapusin na lang ni President Digong yung mga bagay na hindi natapos nitong katakawan nitong mga dilaw. Kaya nagkakaroon sila nagkaka-impatyo sila sa mga budget na kay laki-laki, hindi naman ho ginagamit bagkus pino-force savings nila. Kaya nga ho naisagawa yung sinasabing Disbursement Acceleration Program, hindi pa ho tapos yung sinasabing budget. Nagsaset aside na ho sila para magamit ho nila sa kanang katarantaduhan, kalokohan na pinagmumudmud ho. Isa ho dyan si Trillanes na nakinabang ho dyan sa sinasabing Disbursement Acceleration Program. Na ngayon, pero nadetektahan naman itong si Conchita Morales, itong si Pinoy, at iniipit lang itong isang panot na kumikintabang ulo na ang pangalan ay Abad. O ngayon, nasasaktan ba kayo? What can you say, Philippine Daily Inquirer? Basahin nyo nga editorial ninyo ngayon. So ngayon, ang point dito, instead of saying this in your editorial, President Noy, you better watch out. Please don't follow the footstep of the previous administration, the Aquino administration that we supported so much that we licked the butt of President Noy, and we don't want you to follow his footsteps because there are about 11 infra projects worth 323 billion pesos never got implemented because there's a problem with integrity when it comes to billing. When it comes to bidding, may problema ho sa integridad ho ng pagbibid ng mga proyekto. Saksakan ho ng sinasabing katiwalian. Nakita niyo ho sa MRT? O ngayon, nire-report niyo ba yan, Philippine Daily Inquirer? Nasusulat niyo ba yan? Nung panahon ni Pinoy, tahimik lang kayo mga putok sa buong iho de pulburong ngayon eh. Ang kakapal na mukha niyo kung magsulat kayo dyan, ngayon, hinahambalos ko kayo eh. Kasi kayo yung mga cause na kung saan pagdating doon sa ibayong dagat, kayo rin ang pinagkukunan nitong mga putok sa buong dilawang media. Dilaw din yung mga echas doon sa Amerika, doon sa ibang lugar. Kasi kayong source eh. You guys are politically incorrect. You have, you know what? I think you have a coward views, imbalanced news. I don't believe that you are fearless views and balanced news. Tell it to the Marine hogwash. F you. Am I angry? No. Unfiltered. No holds barred. You guys listening to me, Inquirer? Hindi karangalan para sabihin yan doon sa inyong patron na dilaw. Ibig sabihin, hindi lang nagawa yung mga bagay na dapat nila ginawa. Nagkamali ata kayo, baka naging ob-ob na kayo dyan sa Inquirer. Mag-isip naman ka ng konting talino. Nakikinig ba ka sa ABS? Nakikinig ba sa GMA? Pareho lang naman kayo, mga dilaw kayo, mga mainstream. Wala naman, you have nothing good to say. Everything is wrong. How about that? Kayong mga kolokoy, kengkoy, mga bobo. Ngayon, kala ko ba matatalino kayo? Nangiinsulto ba ako? No holds bar. Unfiltered.